Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Kuha tayo na angel number mo. July 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hype ng video ko dyan, sa nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, para sa personal reading details, ilalagay ko dyan sa video yung aking FB. Pakitext na lang ako sa messenger. I-check nyo lang maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading, vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao nasa inyo pa rin ito. Gawin nyo kayo yung mga warning, hindi yung negative. Warning yon. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin yung maiwasan para hindi talaga maganap o mangyari. Kaya nga siya warning, okay? Cancer. Parang may something. Inaamoy ako. Ganun. Okay. Cancer, may mga bagay ka doon na iniisip, no, na gusto mong maging positive ito, maging okay ito, nandun sa point na yon. Nagkakaroon ka ng mga lungkot, o thinking of lungkot, o nagkakaramdam ng lungkot, pwedeng gano'n, o nagkakaroon ng mga disappointment. May mga bagay ka na gusto mong itry, may mga bagay ka na gusto mong hanapin, may mga bagay ka na gusto mong i-fulfill in life, may mga bagay ka rin na hinihintay. May mga paghihintay na nagaganap o nangyayari. Yes, there's a deep want or there's a battle happen o nangyayari in some aspect of your life, but still, you try to make it balance your situation. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bahay kang sinisiyasak, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, kailangan ba, mga ganong sitwasyon. Nagkakaroon ng urong-sulong na sitwasyon din sa iba sa inyo. But still, nandun yung point din na may mga bagay ka na pinag-aaralan to growth, di ba? May mga creativity ka na gusto mong gawin, may mga bagay ka na nababalik-balikan o iniisip, mga nangyari sa nakaraan, mga ginawa mo sa nakaraan, mga tao sa nakaraan, nagkakaroon ka ng mga reminiscing from the past situation, pwedeng naiisip mo yon. May mga bagay ka na ini-evaluate o nagkakaroon ka ng mga pagja-jungling na sitwasyon sa buhay mo, sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa iba sa inyo sa nakaraan. Kumbaga nandun din yung iba na may mga tension pa na hindi pa totally nare-resolbahan. Pwedeng nandun sa point na yun, sa nakita ko dito. And then also is, ang nakikita ko sa iyo is, merong tao or may sitwasyon, na ko-connect sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, ha. Pwedeng nagkaroon na kayo ng connection nito, tapos magkakaroon ulit kayo ng connection muli ngayon. O ikaw sa kanya, or siya ito sa'yo. And then also, magkakaroon ng mga dealing, partnership, recognition, papuri, pasasalamat, o marirecognize ka maybe sa iba sa inyo, or nahadon din yung mga collaboration, situation, kung sino man yan at ano man yan, pwedeng nahadon sa point na yon. Handon din yung point of sa iba sa inyo is pwedeng nagkakaroon o magkakaroon ka ng mga pagpaplano o may mga plano ako na nakikita sa iba sa inyo na maaring medyo nako-confuse ka doon or nalilito ka or nahihirapan ka maybe sa iba sa inyo. Siguro hindi mo alam kung sa kaliwa ka ba o sa kanan, pwedeng nahandle sa point na yon. And then also is it's more on isolation, it's more thinking kasi nakikita ko sa iba sa inyo. Yon ang nakikita ko sa iba, ha. Pero magkakaroon daw ng pag-uusap sa isang taong mas ahead sa'yo or mas matanda sa'yo. Yan ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng may babae na ko-connect sa'yo. At may offering ako na nakikita sa iyo. May offer na magaganap o mangyayari. Sa iba dito, merong sitwasyon na medyo, magiging matagal yung resulta. Sabi dito. Then yung sitwasyon na yon, dahil sa magiging matagal siya, maaari magkakaroon ka ng bagong plano. Parang nandun sa point na yon. Sa iba, ganun ang nakita ko.
Okay, baka nakakita ka ng mga 0440555 changes is coming, pero kulang siya ng isa. Ibig sabihin, mag-a-action ka dyan, ha? Okay, the ending and the beginning. We have the 8 also. 4 plus 4 is the 8. Siyempre, the beginning, the ending and the beginning of focusing to the future, restructuring, rebuilding, o kaya andun yung point din na maaring iba sa inyo is maybe you're trapped, you're stuck, or nahadun sa point na nagkakaroon ka ng mga stress, frustration, or mga thinking of negativity maybe sa iba, no? Pwedeng nahadun sa point. Basahin natin. The gut feeling, this is your instinct, yung nararamdaman mo, yung intuition mo, okay? Intuition, betrayal, first cynicism, relating value, insight, increase, perception, love, monogamy. Follow your gut. Kailangan you need to trust your gut, ha? It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationship. Remember, you also must bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite you. Karma will bite you. Your ass. 3 is a crowd. Ibig sabihin is talaga mag-trust ka sa intuition mo, value the person who value you. Tatandaan mo palagi yun. Kasi, tandaan mo, what goes around, what goes around, comes around. Diba? Mali-mali pa si ate. Yun. Tatandaan nyo palagi yun, ha? Yun. Siguro nandun din yung point na mas i-increase mo pa yung effort mo, yung hard work mo, nandun sa point na yun, o sa mga bagay na gusto mo ma-fulfill, ma-achieve, o ma-accomplish, nandun din sa point na yun. Kasi, andun yung point of 0,440 rin kasi, no? Yun. Pakiramdam ka sa paligid mo, sa sarili mo, sa mga gagawin mo, mga ganong sitwasyon. Okay, tingnan na natin. Energy ni Cancer. Ay, namatay yung ano. Ate, ngayon ka pa talaga nagkalikot niya. Dali lang. Sorry. Okay. Energy niya. Thank you. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, is may mga bagay ka daw na iniilusyon, iniisip, ganyan. Yan, may mga bagay ka na binabalik-balikan, mga ganong sitwasyon. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong gawin, gusto mong baguhin, gusto mong mangyari. Kumbaga, nandun din yung point of faith. No, nandun yung faith mo. Siguro sa iba sa inyo, you need mo baguhin yung faith mo or mas mag-faith ka pa lalo tulad ni 0,440, no? Nandun sa point na yun. And then also, yung iba sa inyo is, you're thinking about, sa iba sa inyo, meron ka iniisip na sitwasyon na parang you are excited, you are inspired, o pwede rin naman may nakakausap ka, di ba? Pwedeng nahantong sa point na yun. O baka naman may mga ginagawa ka o may didesisyonan ka na yun yung nararamdaman mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo, is may mga bagay daw kayo na babaguhin. Ganyan. Or sa iba naman is may mga sitwasyon kayo na makikipagsapalaran ka talaga. Yun. Kumaga mag-ano ka. Basta may makikipagsapalaran para magte-take a risk ka sa sitwasyon. Ganyan. Sa iba sa inyo, energy mo, may pinagpupuyatan ka ba? O baka naman kulang ka sa tulog, pagising-gising ka, o kaya late ka na natutulog, o maaga ka nagigising. Medyo balance lang ha, dapat ha. Baka isa rin yun sa dapat mong baguhin sa sarili mo. Parating kay Cancer. Parating sa'yo. Uy. Okay, parating sa iyo.
Parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or maybe by the 11, maybe ano, sa iba sa inyo is maaaring makaka-receive ka ng text message, news, communication. Yun ang sabi. Sa isang babae, yun, or maybe siya is Taurus, Virgo, Capricorn, or maybe siya is Leo. Yun ang nakikita ko. But still, basta nahando sa element na yon, babae man siya o lalaki. Yun ang nakikita ko. Or sa iba naman sa inyo is within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, or sa AIDA na yon, may blessing na darating sa iyo. Sa iba, this is an opportunity. Sa iba dito, this is an idea. Yan ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa iyo is may mga bagay ka na ikasisiya or mga kasiyahan kang mararamdaman. Or may mga situation of renewal. O kaya naman is may abundance sa iba na darating or sa iba naman is development. Ganyan. Na magaganap o mangyari ko sa aspeto ng buhay mo yan. Parating din sa iyo is may paghihintay. Ibig sabihin may hinihintay ka. No? Yan. May mga paghihintay na sitwasyon, maybe you're waiting for the result, you're waiting for something, basta may paghihintay. Nagkakaroon ka rin doon ng mga reflection from the past situation, kung ano man yan, nire-reflect mo. Yan, nagkakaroon ka ng ganoon, nagkakaroon ng mga pagmumuni-muni, may mga bagay ka talaga na sinisiyasat, o naghahanap ka ng something, you want to recover from a difficult situation, maybe sa iba, no? Yun, parating din sa iyo is may may tao makikipag-connect talaga sa iyo. May taong ko-connect sa iyo sa nakaraan. O may mangyayari na ginawa mo sa nakaraan, mangyayari siya ngayon. Sa iba naman sa inyo, there's a victory and success happen into your life. May mangyayaring maganda actually, no? Dito. May achievement of goal. Uy, nag-away na. May achievement of goal akong nakikita sa iyo. Sa iba naman sa iyo is you need to keep moving daw para daw ma-reach mo yung goal mo. And then, syempre, yung iba naman sa inyo is may bullying, ano? Sana hindi kayo nabubully or sana hindi ka makisawsaw sa bully, if ever. But there's a bullying situation ako na nakikita dito. May magtatapos eh. May magtatapos na sitwasyon. Ay, may magtatapos nga. May pagtatapos na sitwasyon. Ibig sabihin may matatapos, may malelet go, may paglaya sa sitwasyon. Ibig sabihin kung nagkakaroon ka ng mga struggle, hardship, problema, stress, magtatapos yun. Ang sinasabi dito. Magkakaroon na pagbabago. And then also is may offer, no? May offer akong nakikita dito na magagaling sa isang either this is a lalaki or babae, basta may offer eh. Yun ang sabi, may offer na magaganap o mangyayari. Ikakasaya mo siya. Yun ang sabi dito. At interesado ka dito. Pwedeng job offering o kaya naman is love life, sabay ganun yun, no? O kaya naman is maybe ito is travel sa iba, kung ninanais nyo. Or sa iba dito is yung offer na ito is, ito yung pinaka better or best na ibibigay talaga sa'yo ni universe. Halimbawa, meron ka sitwasyon ngayon na hindi nagmamatch sa'yo, hindi pattern sa'yo, hindi compatible sa'yo, or hindi ka masaya doon. Ibig sabihin, kasi may ibibigay sa'yo sa universe na best, yung para sa'yo talaga. Yun ang sinasabi dito. Sa iba may mga financial problem, meron din akong parang something missing pagdating sa iba. Yan. Missing ba kayo sa pera, sa finances, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Pero sabi dito, may tatahakin ka daw bagong direksyon eh. O may mga, bagong direksyon to.
you still holding something. Hindi ko alam kung ano yun, pero yung iba sa inyo, parang naghahanap ka pa ng clarity, tapos hindi mo pa siya ma-let go, let go. Tapos, nandun yung point of kaba sa iba, or maybe someone, they ignoring you, or kaya nireject mo siya, nilak ka niya, or ikaw ito sa kanya, vice versa. Yun ang nakikita ko. Ano pa, universe? Yung iba sa inyo, ano kayo, no? Mahiluhin. O kaya, may mga time na sasama yung pakiramdam mo. Ingat na lang din kayo. May mga time na pwede sumakit yung ulo mo, yung paa mo, or mga pananakit ng sikmura, kung may menstruation ka, yun din yun. Maaring nando sa point na yun. Yun. Ingat kayo, baka sigmurain kayo, magka-LBM kayo. Ingat na lang kayo sa katawan nyo. And also, may nakikita ako may sakit. Teka lang hagutin ko. Kailangan nyo rin daw ng self-care or maybe you are more on focusing to yourself this time. So, nakikita ko dito. Tsaka, mas damihan nyo daw kumain ng vegetable than to meat. Ang sinasabi. Sabi dito, nagkakaroon ka ng reminiscing from the past talaga. Tingnan natin. Okay. Dapat iwasan ni Cancer. Dapat iwasan ni Cancer. Nakukuha na pa yung card. Hindi yun sa'yo, kay mami yun. Okay. Dapat mong iwasan, Cancer. Dapat mong iwasan is syempre nagkamot pa si ate kaya tagal ko, di ba? Iwasan mo yung hindi mo i-release o bumitaw o hindi ka lumaya sa isang sitwasyon na sa tingin mo is hindi naman ka worth it, hindi naman makakatulong sa iyo, hindi naman ka magsa-success doon. Don't waste your time. Kumbaga, huwag kang magsakripisyo sa isang sitwasyon na it's pointless, mga ganyan. Tsaka iwasan mo yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Kung may mga bagay ka na gusto mong subukan, gawin, actionan, gawin mo, di ba? Sabi nga nila, try until you succeed, di ba? Iwasan mo ma-stuck ka, magkaroon ng pagpapaliban, ma-lack of direction ka, syempre isa yun. Iwasan mo rin na syempre yung hindi ka makapag-focus, hindi ka makaroon ng pagpapasya sa mga bagay-bagay, gamitin mo rin yung karunungan mo, no, nandun sa point na yon. Iwasan mo ma-focus sa lungkot, sa panghihinayang, sa mga failure situation if ever na meron, di ba? Wag mong isipin din yung mga failure kasi hindi rin makakatulong sa'yo kasi mas more mo ma-attract kasi yung mga failing situation, kaya focus in a positive way. Ganon. And syempre, nandun rin yung point na iwasan mo yung mga tao na matigas ang ulo, kala mo kung sino, or kung ikaw ito, syempre, wag, di ba? Kung may mga bagay na kailangan talagang i-avoid mo, ganyan, sa iba sa inyo. And then also, kailangan mo rin talaga na manindigan at wag kang susuko, okay? Wag kang susuko wag kang mapanghihinaan ng loob. Ganon. Okay, sa iba sa inyo. Umiwas ka sa mga bullying or kung makikisaw-saw ka dyan at ikaw yan, umiwas ka. Huwag mong gawin. Yung mga sitwasyon na pwede makadrain sa'yo, maka-burnout sa'yo, ganyan. Kailangan gumawa ka ng paraan para magkaroon ng solusyon sa lahat ng aspeto ng buhay mo kung saan man yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Wag lang yung sitwasyon na wala kang gagawin, hindi ka mag-a-action, diba? Kailangan mo rin mag-action kasi. Tsaka, syempre, yung iba sa inyo,
Umiwas ka sa pagiging salbahe o kaya mga salbaheng tao, iwas ka yung mga nag-entitle na tao, 'di ba? Yung mga sitwasyon o mga tao na gagawin ka nilang tanga or ikaw ito sa kanila, yan iwas ka sa mga ganung sitwasyon. Yung makipagtalo, iwas ka diyan. Ay, love. Kung single ka, yes, meron. Ako nakikita sa'yo. Kung single ka, is mas maedad to sa'yo, no? Basta nyo, either mas maedad itong tao na to sa iyo, or pwedeng itong tao na to na makikilala mo or kausap mo is either married na siya, or bigla ka niyang o-opera na, will you marry me? Mga ganang sitwasyon. Diba? Yun na nakikita ko dito. Ingat na lang din kayo, baka mamaya sinabi niya nga will you marry me, yung pala married na pala siya, diba? Mga ganang sitwasyon. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi, siguro, andun yung point na mali lang talaga yung napili mo. Nandun lang yung point na yun. Kasi, pwedeng itong tao na siguro maaring bata, pareho kayong bata, o kaya isa sa inyo is masyadong immature, pwedeng nandun sa point na yun. Isa kasi, feeling niya, ang malaya, gusto niya kasi being malaya. Gusto niya, alam mo yung tao na gusto niya yung siya inaalagaan, siya yung pinapahalagahan, siya yung gusto niya, nararamdaman niya yung pagmamahal. Yung mga ganun. Pero, puro siya, tapos, diba, baka naman iba sa inyo, syempre, handun pa rin yung third party sa nakita ko sa iba sa inyo. Sobrang na-stress, struggle talaga yung situation sa nakita ko dito. Pero, ang sinasabi kasi dito, they feel sorry. Baka magkaroon ulit kayo ng connection nito, no, nitong tao na to. Baka mag-text siya sa'yo or ikaw sa kanya. Pero, ang nakikita ko kasi sa kanya, pwedeng still spying pa rin ito sa'yo. Sa iba naman is, handun yung point of thinking na gusto niya makipag-ayos sa iyo, yung tao na ito, yun. May nangyari sa kanya. As in, kaya siya babalik sa'yo. Gusto niya ng getting together. Okay, sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, oo, kasi you are trapped dito sa sitwasyon, no? Sa nakita, you give your effort naman pagdating sa connection na ito. Pero, kasi iba na yung tinitibong ng isa. Or maybe both of you, iba na yung tinitibok. Pero dito, iba yung isa dito is iba na yung tinitibok. May kausap na rin naman talagang iba. Or both of you, may kausap kayong iba. Yun na nakikita ko dito. Pero, ate, mag-end ba kami? Kasi dito sa sitwasyon mo, isa sa inyo nag-iisip na tapusin yung relasyon. Nagkakaroon ng pag-iisip. Hindi lang makapag-desisyon. Or pwedeng iba sa inyo, isa sa inyo, baka, pero isa nag-iisip pa talaga eh. Yun na nakikita ko. Tsaka malihim din kasi yung isa. Or both of you malihim. Sana hindi kayo magkahiwalay totally, di ba? Yun na nakikita ko. Sa mga magkarelasyon naman dyan na walang third party relationship, alam mo yung point na nahandun yung overwhelming when it comes in this connection. Oo, nahandun yung mga overwhelming situation. Siguro, handun talaga yung saya, bago lang ba kayo nito, or kung matagal na, it's good din. Ayan, may mga anak ba kayo sa iba? Isa, dalawa, tatlo, anak? No, sa iba sa inyo baka buntis. May buntis ako nakikita talaga. Hindi ko alam kung kapamilya mo ba siya or taong kokonik sa iyo or ikaw, kung babae ka man. Syempre lalaki hindi naman nabubuntis, di ba? Yun, basta may buntis ako nakikita. Buntis, mabubuntis, or mga anak something. Okay, kung nandun naman yung sa point na yun, is tulad nga na sinabi ko, is ando naman yung overwhelming when it comes in this connection, andun yung love and care, given effort and hard work, they valuing you, may bibigay daw siya sa'yo, or ikaw sa kanya. Kasi may gusto siyang ibigay, or may gusto siyang gawin or something, or ikaw ito sa kanya. Yung iba dito is, binigyan ba kayo nito ng relo? Kasi may nakita akong relo. Sa iba. Bag. Yun ang nakikita ko ha. Kung ano man yan, but still, congratulations sa iba sa inyo, baka ikaw ito sa kanya. Kung ano man niya ibibigay, ako ano man niya ibibigay. Wow, bahay. Bahay sa sakyan, ganun.
ay mag-asawa na to, syempre, universe. Okay, kung sa iba naman sa inyo, yun nga, ang nakita ko, there's something, parang may gusto siyang i-give sa'yo sa nakikita ko dito. Yun. O ikaw sa kanya. Pero hindi yung pagpapahalaga sa mga walang third party. May mga pagpaplano hindi ko alam, pero may plano akong nakikita dito. Either ikaw yung nagpaplano o siya yung nagpaplano. May planong kaganapan. May pinag-iipunan yung isa or isa sa inyo parang may pag-iipon na nagaganap. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Money and trabaho po ni Cancer Universe. Thank you po. OMG, bakit devil? Kalaleo to Shocking to Okay. Kung sa trabaho mo, ay unahin ko sa mga walang trabaho. Sa mga walang trabaho daw dyan, baka naman kailangan nyo ng kumilos, diba? Yun. O kung wala naman kayong trabaho, is nagkakaroon lang ng konting delay dito sa sitwasyon mo. Pwede nagkakaroon ng konting delay o nandun talaga yung point na pwedeng nai-stack ito, na-stagnant ito sa iba sa inyo. Pero wag ka daw mag-alala kasi may mga instant opportunity daw na darating sa'yo. At yung instant opportunity na ito, isa doon magsasucess ka. Isa doon magiging okay. Pero maraming darating, as in. Mamimili ka. Kung kayo naman is may trabaho, no? Sa may mga trabaho naman dyan is, syempre, hindi maaalis talaga sa trabaho mo na may mga taong toxic, may mga taong ayaw sa'yo, may mga masamang pakay sa'yo, may mga tao na may mga hidden motive, kumbaga, di ba? Yun ang nakikita ko. O sana hindi ikaw ito sana hindi ka nakikisausaw. Kasi alam mo naman ang karma, ginagawa na yan ng universe. Diba? Tapos tatambog ka pa, sasawsaw ka pa. Naku po, lalaki na yun. Ibig sabihin, ang dami nyo ng pagbibigyan ng karma ng universe, kaya mag-ingat kayo. No, yun. Yun ang nakikita ko sa inyo. And then, syempre, kung sa pera naman ito, is, yung pera mo, medya, well, you're using your common sense naman pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. But still, hindi pa siya ganun mag-growth ngayon. Kasi, hindi ko alam why. Siguro, pwedeng may mga ipon na pwedeng palabas or pwede rin naman na hindi mo kaya i-manage yung pera mo o kaya pwedeng sa iba sa inyo is magkakaroon lang ng konting delay when it comes sa pera mo, pwedeng nahando sa point ngayon. Pwede rin kasi na hindi ka gaanong aware sa pera mo. But still, you need to be aware sa nakikita ko dito sa pera mo. Kasi, ang nakikita ko dito, pwedeng may taong kukonek sa'yo. Either sa trabaho ito, sa business mo man yan, o sa kaperahan na hindi magiging maganda yung action niya sa'yo. Yun. Either itong tao na to makasarili or sakim or gusto niya kabig lang siya ng kabig or pwedeng lolokohin ka niya, i-scamin ka niya or gaganchuin ka niya or tuso itong tao na to, pwedeng nahandle sa point na yun. Diba? O kaya naman itong tao na to is meron na kayong trust issue, diba? Tapos go ka pa rin. Pwedeng nahandle sa point na yun. Kasi may pagsisisihan ka. Yun na nakikita ko. Pero mag-ingat ka na lang. Kasi iba dito medyo hindi aware no, sa nakikita ko dito. Tapos ikaw pala yung gumagawa nun, ano. Meron kang nagiging tuso ka sa sitwasyon o nagiging tuso ka kung kanino, no. Sana wag naman kayo yun, di ba? Yan. But still, congratulations pa rin kasi magkakaroon ng mga recovery situation maybe within the 19 hours, minutes, days, weeks, or months man yan. Yan, magkakaroon ng mga recovery, magkakaroon ng success, there's an abundance, and also magkakaroon na ng enlightenment sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun na nakikita ko. Sa iba dito, may mga isi-celebrate ka. May mga kasiyahang mararamdaman o may isi-celebrate or mabubuhayan ka muli ng
ng energy, kumbaga na doon sa point na yon. Mari makakatanggap ka rin ng text message, 'di ba? Communication o within to 7 to 8 days, weeks, or months man yan, pwedeng nahandon sa point na yon. Receive ka ng communication or text message. Pwedeng call, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Basta merong excitement. Merong isang sitwasyon na mabubuhayan ka. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigato, namaste, God bless.